Lynn na mapupuntahan dito. Thanks. Okay, sister. Siya, sister? Yes, sister po siya. Yan po ay nakuha naman namin ang iyong cellphone number. Kaya ikaw ay aming sasagutin sa pamamagitan din ng text message. Abangan mo lang, sister, at kami po ay magte-text sa'yo. Kaya kami nagpapasalamat sa mga kapatid natin na hindi po nagsasawa sa pagpapadala ng kanilang mga pagbati, pagpapadala ng kanilang mga katanungan, pagpapadala ng kanilang mga opinyon. Ito po ay labis-labis naming pinasasalamatan. Sister Fatima, may maitutugtog ka? Maraming pong salamat sa lahat po ng mga text messages ninyo. Tungkol naman po sa tanong ninyo, kami po ay mangungonseho pa kung sino po ang karapat-dapat na ibigay namin o irekomenda namin sa inyo. Pag-uusapan pa po muna ng Women in Islam and then ite-text po namin. Kasi kailangan po kami magkonsulta. Yes. Sister Aisha? Yes. Good PM po mga sisters. Pwede po pakibigay yung email address kasi di po napapakinggan sa radyo. Sa internet po ba merong Women in Islam? Please text back. Again, sister, you can email us at islamradio@yahoo.com. islamradio@yahoo.com. Sa internet po, pwede niyo po kami mapakinggan sa islamradio.mypodcast.com. Pwede rin po ninyong mapanood kami at www.youtube.com/islamradioph. Isa pa pong katanungan. Salam sis, nais pong makipag-text sa isang sister ang edad 30 to 35 years old kahit na meron siyang isang maliit na anak para maging asawa at makatulong ako kung kailangan niya. Sisters? Okay, Sister Rashida, paano ba to? Eto na naman tayo. Problema para sa kanya. Okay. Kaya ang ating maibibigay lamang ay parang advice o rekomendasyon. Kailangan, brother, sabi ko nga sa'yo, na ikaw ay mag-email sa amin. Sabihin mo ang para bang biodata mo. At yan ay kailangang puno ng katotohanan. Hindi po namin pinangangako sa iyo na mabibigyan ka namin ng asawa, pero marami po na mga kaibigan tayo na maari mo namang maging kaibigan din. Huwag po munang pag-aasawa ka agad na nasa isip mo. Kailangan po yatang mas maging well-versed ka tungkol sa Islam. Dahil po, kapag ikaw ay puno na ng karunungan, puno na ng agama, hindi po mahirap ang paghahanap ng asawa. Mismong ang mga Muslim na babae ang magkakaroon ng crush sa'yo dahil ikaw ay merong natutuhan, merong maituturo. Hindi ko pa sinasabi yung masama yung the word crush. Ito po ay pagtatangi. Kung ito po'y paghanga, hindi po masasabing masama dahil normal lamang nahangaan nating isang tao na karunungan sa agama. May karunungan siya tungkol sa Islamic teachings. Yan po ay dapat nating sikapin na tayo man ay magkaroon din po ng kakayahan na makapagturo para ma-guide natin ang iba nating mga kapatid sa Islam na nangangailangan ng ating tulong. Sister Fatima? Doon sa brother na yon, inshallah, sana makahanap ka ng iyong magiging partner. Pero alam mo, sambahayang lang yan, brother. Kasi lahat naman yan ipinagkakaloob ng Allah Ta'ala sa atin. So titingnan mo muna, paano ka ba pagdating sa Islam? So yun munang pagtuunan mo ng pansin. Gawin mo munang maging maayos ang iyong sarili pagdating sa Islam. At inshallah, hindi ka na kailangan maghanap. Darating at darating lang yan. Inshallah. Sister Aisha? In my opinion ko po, okay naman po ang intention ng brother na ito na naghahanap ng asawa. In Islam, we do encourage marriage. Kasi bawal po sa atin na makiapid or pero that is a good intention. However, brother, ito lang po.
hindi po namin pwedeng ibigay sa inyo ang text number ng kung sino mang sister dyan na even though na available sila. Dahil for one, hindi po kami matrimonial service. Two, this will invite parang bad ano po, Parang tayo pa yung nag-i-encourage sa kanila na Yes. parang ganun. temptation brother. Yes. Yon, that's why we cannot just give you a Yes. cellphone number and kayong bahala Personal makipag-text. thing. Yes, because if, like it is said that between a man and a woman alone is shaitan in the middle. So, Yeah. para wala pong temptation, bad temptation, hindi po namin gagawin yan. Hindi po namin bibigay ang cellphone number ng kung sino mang sister dyan. I would advise, brother, if you're really, kasi the way, ang feeling ko po sa text message nyo, you're really in need of someone to get married. That is all right, brother. We encourage that. It is highly encouraged in Islam to get married. However, brother, there are certain rules na kailangan sundin nyo para ma-achieve nyo po ang intention na ito. I would suggest, brother, you can approach your local imam sa community po ninyo, and this imam can help you towards meeting families. Brother, pamilya muna ng babae lapitan nyo. Huwag po direkta sa babae. No, you have to go through a step-by-step process. Lapitan nyo po muna ang kanyang mahram. And ang mahram po niya, either her father, her brother, ganun po, bago po kayo pumunta sa babae. That way, mamimit niyo ang family niya, mamimit niyo ang babae. There is nothing wrong with meeting. However, there should be, hindi po pwedeng kayong dalawa lang ang mag-meet na dalawa. And from there, you can progress to the next stage. Now, in meeting po, I would also suggest po, make the meeting short but malaman. Tipong, you go there, state your purpose. Be serious po. Yung intention niyo po mag-asawa, ipakita niyo po. Yun po ang ma-advise ko po sa question po na ito. Tama. Sister Isa Fatima. pang dagdag, Sister Rashida, yung mga cellphone numbers ng mga sisters natin, it is for private lang. Yes. So, mga questions lang po with regards to Islam, ang tinatanggap mo namin. Ngayon, kung hihingi po kayo mga text mate ninyo, whatever, hindi po kami. I'm very sorry, we are very sorry, women in Islam, we are not propagating cellphone numbers here from the women. Sorry po. Okay, Sister Fatima, at dagdag ko lang doon kay brother, siguro, brother, kailangan mo ring isipin na ang pag-aasawa ay hindi lamang napakadaling bagay. Meron kang mga dapat na i-consider, tulad lamang ng kakayahan, sabihin natin financially, emotionally, psychologically, mentally, at marami pa pong iba na kailangan kakayahan, sapagkat hindi po yan mahirap. Tama po ang sinabi sa inyo ni Sister Aisha at Sister Fatima na kinakailangan kumonsulta kayo sa inyong mga imam, sa inyong mga masjid, upang sila po ay labis na makatulong sa inyo sapagkat mas kilala po nila kayo. But anyway, brother, maraming salamat at nagtitiwala ka sa amin, kaya kami naman ang iyong hininga ng tulong. Sana po patuloy kang makikinig sa aming programa, Women in Islam. Sister Aisha. Yes. Salam, alhamdulillah, napakaganda ng inyong programa. Dapat talaga nating ipakita na tayong mga kababaihan ay talagang may kalayaan. Sabi kasi ng ibang kababayan natin na ang kababaihang Muslim ay hindi malaya. Alhamdulillah, sa pamamagitan ng inyong programa, nabuksan ang kanilang kaisipan na hindi totoo na hindi tayo malaya. Okay, Sister Fatima. Alhamdulillah po, nagkaroon po ng programang ito ngayon na Women in Islam. Alam niyo po ba, bago po namin natanggap ang programang ito, dasal po talaga ang ginawa po namin. Dahil noon pa po, talagang ito na rin ang hinahanap nating mga kababaihan. Alam kong ito at ito na rin talaga ang hinahanap natin. Kasi wala tayong napapakinggan na ganitong programa. Alhamdulillah, with Brother Jun Obrero, na siyang
nagbigay sa atin ng